Tanghaling tapat, ang sikat ng araw ay tila mga punyal na walang awang tumutusok sa balat. Ang hangin sa palengke ng Balintawak ay siksik, mainit at maingay. Sa gitna ng kaguluhang iyon, si Maria Santos, 26 na taong gulang, ay kalmadong naglalakad, bitbit ang isang bayong na puno ng bigas at sari-saring gulay. Butil-butil na pawis ang tumatagaktak sa kanyang sentido, at ang suot niyang simpleng t-shirt ay basang-basa na sa likod, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling payapa. Tinatahak niya ang daan patungo sa kanyang puting Honda Click na nakaparada sa gilid ng makipot na eskinita ng palengke. Sa paligid niya, abala ang mga tindero sa pagsisilbi sa mga mamimili. Ang kalansing ng mga metal na timbangan ay humahalo sa sigawan ng tawaran. Ilang mga bata ang nagtatakbuhan sa pagitan ng mga pwesto, dagdag sa ingay at gulo na karaniwan sa isang palengking bayan. Binuksan ni Maria ang upuan ng kanyang motor upang ilagay ang bayong, sinisigurong maayos ang pagkakalagay ng mga pinamili. Subalit bago pa man niya maisara ang upuan, narinig niya ang mabibigat na yabag ng isang taong mabilis na papalapit mula sa kanyang likuran. Isang lalaking matipuno at nakauniporme ng pulis ang humarang sa kanyang harapan. Matatalim ang kanyang mga mata, seryoso ang mukha, at mataas ang tono ng kanyang boses. "Hoy, babae! Bumaba ka muna sa motor mo," utos niya ng buong bagsi. Nagulat si Maria at agad na sumagot ng may pagtataka, "Bakit po, sir? Ano pong problema?" Ang pulis, nakalaunay makikilala bilang si Ricardo at Ricky T. Vargas, ay agad na itinuro ang bayong ni Maria. "Nagnakaw ka sa pwesto ni Aling Nena, ano? Huwag ka nang magkunwari." Ang boses niya ay malakas at nanunuot, sapat upang mapahinto sa kanilang ginagawa ang ilang mga tindero sa paligid. Nagsalubong ang kilay ni Maria, litong-lito, at mabilis na nagsalita, "Naku, sir, hindi po ako nagnakaw. Pinamili ko po lahat yan, pwede niyo pong tingnan. Nasa akin pa po ang resibo." Inilabas niya ang lukot-lukot na resibo mula sa bulsa ng kanyang pantalon, ngunit marahas itong iwinasiwas ni Vargas. "Huwag ka ng maraming dahilan. Sumama ka sa akin ngayon din," sigaw niya habang hinahawakan ng mahigpit ang manibela ng motor ni Maria, dahilan upang bahagya itong gumuwang. Ang palengke na kanina'y puno ng buhay ay biglang tumahimik. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin, ang ilan ay marahang napabuntong hininga dahil alam nilang madalas mangyari ang ganitong eksena. Bigla ang i-checkpoint, walang basehang akusasyon at panggigipit mula sa otoridad. Sinubukan muling magpaliwanag ni Maria, ngunit lalo lang siyang nilapitan ni Vargas ng mas agresibo. Tumaas ang kanyang boses na tila sinasadyang manakot. "Umamin ka na para matapos na to," sabi niya. Nagsimula nang magkumpol ang mga tao. Isang tindera ng gulay ang bumulong sa kanyang katabi, kawawa naman yung babae. Mukha namang hindi magnanakaw. Ngunit walang sinuman ang naglakas loob na makialam. Tinitigan ni Maria si Vargas ng walang takot, bagamat nanginginig ang kanyang katawan dahil sa tensyon. "Sir, pakiusap, wag po kayong basta-basta magbintang. Namili lang po ako. Gusto niyo po bang ipakita ko ang ebidensya?" Ngunit ayaw makinig ni Vargas. Tinitigan niya si Maria nang may matinding hinala at lalo pang nagbanta. "Umamin ka bago kita dalhin sa presinto. Akala mo ba hindi ko alam ang mga modus niyo?" Lalong dumami ang mga taong nakatayo sa paligid, ngunit lahat sila ay hanggang tingin lamang. Isang binatilyo ang palihim na itinaas ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-record. Naging mas marahas si Vargas. Hinawakan niya ang braso ni Maria at pilit siyang hinila palayo sa kanyang motor. Sinubukan ni Maria na pumiglas, ngunit napakalakas ng pagkakahawak ni Vargas. "Huwag niyo po akong hilahin, sir. Wala po akong kasalanan," sigaw niya, nanginginig ang boses. Lalong ipinakita ni Vargas ang kanyang arogansya. Tinulak niya ang balikat ni Maria hanggang sa muntik na itong matumba. "Kung wala kang kasalanan, sumama ka na lang sa sasakyan," sabi niya nang may pang-aasar. Ang tono ng kanyang boses ay malamig at mapanlinlang, na para bang napagdesisyonan na niyang may kasalanan si Maria mula pa sa simula. Nagsimulang magpanik ang mga tindero sa paligid. Ilan ang sumubok na magpakalma, ngunit pinandilatan sila ng mata ni Vargas hanggang sa lahat sila ay muling umatras. Nakatayo si Maria na parang napako sa kinatatayuan, mabigat ang paghinga at malakas ang kabog ng kanyang dibdib.
Alam niyang walang saysay na makipagtalo sa ganitong uri ng tao, ngunit hindi rin niya matanggap na akusahan ng walang dahilan. Sa kanyang isipan, nagsimula siyang maghinala, hindi ito tungkol sa pagnanakaw. Tungkol ito sa pangingikil. Ang palengke na kanina ay maingay lamang ay napuno ng tensyon at takot. Pinuwersa ni Vargas si Maria na maglakad patungo sa patrol car, iniwan ang puting Honda Click nito sa paradahan. Samantala, dose-dosenang peres ng mata ang nakatingin sa kanilang pag-alis, may halong awa at pangamba. Sa gitna ng nakakapasong sikat ng araw, isang bagay ang napagtanto ni Maria. Ang araw na dapat sana'y ordinaryo ay naging simula ng isang bangungot. Si Vargas ay sumulpot mula sa gitna ng siksikan sa palengke, mabilis ang mga hakbang at ang katawan ay tila pader na humaharang sa daan. Malaki ang kanyang pangangatawan, plansado ang uniforme, at matalim ang tingin na parang sinasadyang naghahanap ng bibiktimahin. Pagdating niya sa tabi ng puting motor ni Maria, agad niyang sinunggaban ang manibela at hinawakan ito ng mahigpit, dahilan para mapahinto si Maria sa kanyang ginagawa. Mataas at nag-uutos ang tono ng kanyang boses. "Hoy, ikaw," sigaw niya na para bang sigurado na si Maria sa kasalanan. Lumingon si Maria nang may pagkagulat, hawak pa rin ang bayong, at agad na sumagot, "Ano po yon, sir?" Hindi niya maintindihan kung bakit siya biglang hinarang, lalo na sa harap ng maraming tao. Sinubukan ni Maria na kontrolin ang sarili upang hindi magpanik, ngunit nanigas na ang kanyang katawan dahil sa paraan ng paglapit ni Vargas na hindi tulad ng isang taong nagtatanong lang. Bago pa man makapagtanong ng higit pa si Maria, agad nang nagbato ng akusasyon si Vargas. "Kagagaling mo lang magnakaw sa pwesto ni Aling Nena, no? Huwag ka nang magmaang-maangan." Ang boses niya ay malakas at magaspang, sapat para mapalingon ang ilang mga ulo ng sabay-sabay. Isang tindero na nag-aayos ng gulay ang biglang natigilan. Isang nagtitimbang ang nanatiling nakabitin ang kamay sa ere. Ilang mamimili na dumaraan ang bumagal sa paglakad, nakatingin ng may pag-usisa. Sinasadya ni Vargas na lakasan ang kanyang boses upang mapahiya at masukol si Maria. Natahimik si Maria ng isang segundo bago mabilis na sumagot. "Hindi po ako nagnakaw, sir. Namili po ako, ito po yung mga pinamili ko, binayaran ko po." Tumingin siya ng diretso sa mata ni Vargas, ngunit sinikap pa ring maging magalang ang kanyang boses. Alam niyang ang sitwasyon sa palengke ay maaaring maging magulo dahil lang sa isang malakas na akusasyon na tulad nito. Nagmamadaling kinapa ni Maria ang kanyang bulsa at ipinakita ang lukot na resibo bilang patunay na binili niya ang mga iyon ng tapat. "Ito po ang resibo, sir. Galing po ako sa mga pwestong iyan, binayaran ko po lahat," sabi niya habang itinaas ang papel upang malinaw na makita. Ngunit hindi ito sinuri ni Vargas, hindi binasa, at ni hindi man lang tinignan ng seryoso. Marahas niyang iwinasiwas ang kamay ni Maria, na para bang walang halaga ang ebidensyang iyon. "Ang resibo, nagagawa yan," sabi niya ng malamig. Ang paraan ng pagtanggi ni Vargas sa ebidensya ay nagpangiti sa ilang mga tindero. Narinig nila mismo ang akusasyon ng pagnanakaw, ngunit nakita rin nilang walang ibang dala si Maria, kundi mga pang-araw-araw na bilihin. Nagsimulang maging kahina-hinala ang sitwasyon. Subalit, sa palengke, ang uniforme ng pulis ay madalas na nagpapatahimik sa mga tao. Ang maliit na kaguluhan ay lalong nakakuha ng atensyon. Ang mga tindero sa paligid ay nagsimulang huminto sa kanilang gawain, hindi dahil gusto nilang makialam, kundi dahil sa takot na lumaki ang sitwasyon. May mga bumubulong, may mga nakatingin ng may alinlangan, ngunit walang sinumang naglakas loob na direktang kalabanin si Vargas. Sinubukan pa rin ni Maria na magpaliwanag ng maikli, "Sir, kung inaakusahan niyo po ako, pakiusap po, imbestigahan niyo ng maayos. Hindi ko po yon ginawa." Ngunit, patuloy pa rin ang panggigipit ni Vargas, hindi siya binibigyan ng puwang. Pinanatili niya ang pagkakahawak sa manibela na para bang kinukulong si Maria para hindi makaalis. Ang kanyang kilos ay nagpapakitang hindi siya dumating para hanapin ang katotohanan, kundi para mangipit. Sa puntong ito, napagtanto ni Maria ang isang bagay. Walang halaga ang paliwanag at ebidensya kung ang nag-aakusa ay wala namang balak makinig. Ang palengke na dati ilugar lang ng pamimili para kay Maria ay biglang naging isang arena ng akusasyon at lahat ay naghihintay kung ano ang susunod na hakbang ni Vargas. Lalo pang lumapit si Vargas hanggang sa ilang hakbang na lang ang pagitan nila.
Ang kanyang mukha ay seryoso, naninigas ang kanyang panga, at ang tono ng kanyang boses ay naging mas malakas kaysa kanina. Huwag ka ng maraming dahilan, sigaw niya, na para bang nagsisinungaling si Maria, kahit nakakakita lang niya ng resibo. Huminga ng malalim si Maria, sinusubukang hindi magpadala sa galit. Alam niyang kung tataas ang kanyang emosyon, mas lalala ang sitwasyon. Sa boses na kontrolado pa rin, sumagot si Maria, "Sir, wala po akong ninakaw. Ito po ang mga pinamili ko. May ebidensya po ako." Itinaas niya ng bahagya ang kanyang bayong, ipinapakita ang laman nitong mga pangangailangan sa bahay, hindi mga nakaw na gamit na itinatago. Subalit, walang pakialam si Vargas sa laman ng bayong o sa anumang ebidensya. Sa halip, yumuko siya patungo sa puting motor at malakas itong sinampal. Ang tunog ng pagtama ay nagpalingon sa mga tao sa paligid. "Umamin ka na bago kita dalhin sa presinto," banta ni Vargas, mariin at mapilit. Na para bang ang presinto ay isang kasangkapan para pasukuin ang mga tao. Nagulat si Maria sa banta, ngunit nanatili siyang nakatayo, hindi umaatras. "Hindi po ako aamin dahil wala po akong ginawa," sagot niya, mas matigas na ngayon. Bagamat ang kanyang boses ay nanginginig dahil ang sitwasyon sa paligid ay nagsisimula ng kumulong sa kanya. Ang kapaligiran sa palengke na dating masaya ay naging tensyonado. Ang mga tinderong kanina ay nagsisilbi sa mga mamimili ay nagsimulang huminto. Nagkukunwaring abala, ngunit ang kanilang mga mata ay sumusulyap kina Maria at Vargas. May mga bumubulong ng mahina, sapat lang para marinig ng katabi. "Mukhang hindi naman magnanakaw yan," sabi ng isang tindero, at mabilis na tumahimik nang sumulyap si Vargas. Mayroon ding bumulong, "Kung makikialam tayo, baka tayo pa ang madamay." Sa gitna ng mga tao, isang mamimili ang palihim na itinaas ang kanyang cellphone. Nakaposisyon siya sa likod ng isang poste. Nakatutok ang kanyang kamera sa mukha ni Vargas at sa posisyon ni Maria malapit sa motor. Nararamdaman ni Maria ang mga tingin ng awa mula sa ilang mga tindero, ngunit nakikita rin niya ang takot na pumipigil sa kanila na kumilos. Ang ilan ay nag-aalangan, gustong tumulong, ngunit takot sa uniforme at banta. Nanatiling dominante si Vargas. Sinasadya niyang lakasan ang kanyang boses para marinig ng lahat. "Bibigyan kita ng huling pagkakataon, umamin ka na," sabi niya, diniinan ang bawat salita na parang isang utos. Tumingin ng diretso si Maria, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay, at sumagot ng malinaw, "Wala po akong kasalanan, sir. Kung gusto niyong mag-imbestiga, gawin niyo po ayon sa tamang proseso." Sa puntong iyon, lalong nagsiksikan ang mga tao. Dumami ang mga cellphone na nagre-record, at tumindi ang tensyon dahil lahat ay naghihintay kung talagang kakalagkarin ni Vargas si Maria o gagawa siya ng mas masama pa. Biglang hinawakan ni Vargas ang braso ni Maria ng marahas. Hindi lang ito basta paghawak, kundi pilit na paghila palayo sa kanyang puting motor. Ang pagkakahawak ay mahigpit at nagdulot ng pagkawala ng balanse ni Maria. Sinasadya ni Vargas na hilahin siya sa gitna ng mga tindero at mamimili na para bang gustong ipakita na siya ang may kapangyarihan. Sinubukan ni Maria na pigilan ang kanyang mga hakbang, ngunit patuloy siyang hinihila. Ang mga taong kanina nanonood lang ay lalong nagsiksikan at bumuo ng isang bilog. Ang ilan ay umatras dahil sa takot, habang ang iba ay lumapit dahil sa pag-usisa. Ang tunog ng mga tsinelas at mabilis na mga hakbang ay maririnig sa ilalim ng sikat ng araw. Samantala, ilang mga cellphone na ang nakataas at nakatutok sa kanila. Sa malakas na boses, sumigaw si Vargas sa publiko. "Matapang ka, ah. Lumalaban ka sa pulis?" Sinasadya niyang lakasan ang pangungusap na iyon upang marinig ng lahat at isipin na may kasalanan si Maria. Sinubukan ni Maria na alisin ang kanyang braso sa pagkakahawak. Humahabol ang kanyang hininga at sumagot siya sa boses na matigas kahit nanginginig. "Hinihiling ko lang po ang hustisya, sir. Hindi po ako lumalaban. Sinasabi ko lang pong wala akong kasalanan." Walang pakialam si Vargas. Patuloy niyang kinaladkad si Maria habang nagbabanta na para bang bawat salita ni Maria ay isang uri ng pagsuway. Lumingon si Maria sa paligid, umaasang may isang taong maglakas loob na mamagitan. Ngunit ang nakita niya ay mga mukhang nag-aalangan. Nang makarating sila malapit sa nakaparadang patrol car, idiniin ni Vargas ang balikat ni Maria sa gilid ng sasakyan ng malakas.
Dahil dito, hindi makagalaw ng malaya si Maria. Tumayo si Vargas ng napakalapit, pinipigilan si Maria upang magmukha siyang isang nahuli sa harap ng publiko. Tiniis ni Maria ang sakit sa kanyang balikat, sinusubukang ikot ang kanyang katawan para makatayo ng normal. Ngunit muli siyang idiniin ni Vargas, ipinapahiya siya at ginagawang mahina sa harap ng maraming tao. Ilang mga mamamayan ang nagsimulang sumigaw mula sa malayo, "Sir, wag po ganyan," o "Ate, kalma lang po." Ngunit ang kanilang mga boses ay hindi kailanman lumapit. Walang sinumang naglakas loob na hawakan ang kamay ni Vargas o tumayo sa pagitan nila. Ang tanging gumagalaw ay ang mga kamera ng cellphone na sumusubaybay sa bawat segundo. Sinusubukan pa rin ni Maria na magsalita kahit na nakakulong ang kanyang katawan. "Sir, pakiusap po, gusto ko lang pong maimbestigahan ng maayos." "May resibo po ako," sabi niya, sinusubukang manatiling nakatuon sa punto. Wala siyang kasalanan. Ngunit pinutol ito ni Vargas sa isang mapanghamak na tono, habang patuloy na idinidiin si Maria sa sasakyan na para bang pinipilit siyang sumuko. Ang mga tao ay nakatingin lang ng may simpatya at takot. Na para bang alam nilang lahat na may mali, ngunit hindi nila kayang pigilan. Ang mga recording mula sa mga cellphone ay patuloy na tumatakbo, kinukunan ang sigaw ni Vargas, ang posisyon ni Maria na itinulak sa sasakyan, at ang biglang pag-igting ng sitwasyon sa palengke. Sa sandaling iyon, natanto ni Maria na siya ay iniinsulto sa publiko at ang sitwasyon ay maaaring lumala anumang oras kung hahayaan si Vargas na manatiling may kontrol. Malapit sa patrol car, hindi binigyan ni Vargas si Maria ng pagkakataong huminga. Ang posisyon ni Maria ay nakadikit pa rin sa gilid ng sasakyan. Masakit ang kanyang braso dahil sa pagkakahila kanina, at ang mga tao sa paligid ay nagmamasid pa rin mula sa isang ligtas na distansya. Tumayo si Vargas ng napakalapit, sinasadyang harangan ang tanawin ni Maria sa kalsada, para matiyak na mararamdaman ni Maria na wala siyang pagpipilian. Sa isang nagbabantang tono at boses na sadyang pinalakas para marinig ng malinaw, sumigaw si Vargas, "Umamin ka na ngayon bago kita pagsisihan." Ang pangungusap na iyon ay hindi isang tanong, kundi isang direktang panggigipit. Napalunok si Maria, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay, at sinubukang tingnan siya ng hindi yumuyuko. Alam niyang sa oras na magpakita siya ng takot, mas lalakas ang loob ni Vargas. Marahang umiling si Maria, nanginginig ngunit matatag ang kanyang boses. "Wala po akong kasalanan. Namili lang po ako, sir." Pinili niya ang maikling pangusap upang hindi mabigyan ng pagkakataong putulin. Suminghal si Vargas, tinitingnan si Maria mula ulo hanggang paa ng may panghahamak. Na para bang si Maria ay hindi isang mamamayan na may karapatan, kundi isang target na maaaring pagkakitaan. Ang tingin na iyon ay lalong nagpakumbinsi kay Maria na hindi ito tungkol sa pagnanakaw, kundi isang laro upang piliting sumuko ang biktima. Sa likuran nila, ilang mga tindero ang nakatingin pa rin ng may alinlangan at ilang mamamayan ang patuloy na nagre-record. Ngunit walang sinumang nangahas lumapit. Biglang binago ni Vargas ang kanyang paraan ng pagsasalita. Hindi na siya sumisigaw, sa halip, lumapit siya hanggang sa halos bumubulong na lang ang kanyang boses, na para bang sinasadyang gawing mas personal at mas mapilit ang kanyang banta. "Kung gusto mong matapos to agad, magbayad ka ng 20,000. Kung hindi, sisiguraduhin kong lalabas ka sa balita bilang magnanakaw," sabi niya ng mahina ngunit matalim. Ang tono na iyon ay nagparamdam kay Maria ng ibang uri ng panggigipit. Hindi lang siya inaakusahan, kundi pinipilit pumili sa pagitan ng pangingikil o pagsira sa kanyang pangalan. Tinitigan siya ni Maria, sinusubukang pigilan ang emosyon na hindi sumabog. Naunawaan niyang ang banta na lumabas sa balita ay hindi tungkol sa katotohanan, kundi tungkol sa kapangyarihan. Gusto ni Vargas na maramdaman ni Maria na sarado na ang lahat ng pinto. Huminga ng malalim si Maria at nanatiling tumatanggi ng walang maraming salita, dahil alam niyang bawat karagdagang pangungusap ay maaaring baluktutin. Inulit niya ang parehong punto. "Hindi po ako magbabayad, sir. Hindi po ako nagnakaw." Tinitigan siya ni Vargas ng may mga matang lalong nag-iinit, na para bang sinusukat kung gaano katagal makakatagal si Maria. Ang sitwasyon sa paligid ay lalong tumindi. Ilang mga taong nagre-record ay hindi na itinatago ang kanilang mga cellphone, ngunit nanatiling may distansya dahil sa takot na mapag-initan. Nanatiling nakatayo si Maria,
kahit na tensyonado ang kanyang katawan at malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Sa puntong iyon, malinaw na kay Maria na hindi kailangan ni Vargas ng pag-amin. Kailangan niya ng pera at handa siyang gumamit ng banta para makuha ito. Napatigil si Maria nang marinig niya ang halagang malinaw na binanggit, 20,000 piso. Hindi dahil sa nag-aalangan siya, kundi dahil sa simula pa lang, alam na niya ang laro ni Vargas. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Vargas, hindi yumuko, hindi umiwas. Ang kanyang boses ay lumabas ng mahina, ngunit matatag. Hindi ako magbabayad. Hindi ako nagnakaw at hindi ako natatakot. Ang pangungusap na iyon ay nagpabuntong hininga sa ilan sa mga nakapaligid. May mga tila gustong magsalita, ngunit agad na umatras. Nakatayo si Maria sa tabi ng patrol car, sa isang posisyong pinipilit, ngunit hindi nagbago ang kanyang paninindigan. Patuloy siyang tumatanggi na yumuko sa banta at pangingikil na ginagawa ng harapan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Vargas. Nanigas ang kanyang mukha, kumuyom ang kanyang panga, at bumigat ang kanyang paghinga. Tila siya nasindihan dahil ang pagtanggi ni Maria ay parang isang hamon. Nang walang anumang babala, malakas na itinulak ni Vargas si Maria. Tumalsik ang katawan ni Maria at bumagsak sa lupa. Nahulog ang kanyang bayong at kumalat ang laman nito sa aspalto at lupa sa gilid ng palengke. Bigas, gulay, rekado, lahat ay nagkalat. Sinubukan ni Maria na suportahan ang kanyang katawan gamit ang mga kamay, ngunit bago pa siya makabangon, nakatayo na si Vargas sa ibabaw niya. "Sino ka ba sa akala mo?" "Ha," sigaw niya, mas malakas kaysa kanina, sinasadyang marinig ng lahat at matakot. Ilang mga mamamayan ang biglang sumigaw, "Tama na, sir." Mayroon ding nagsabi, "Huwag niyo pong saktan." Ngunit ang mga sigaw na iyon ay hanggang sa bibig lamang, walang lumapit. Umatras ang mga tao, hindi dahil sang-ayon sila, kundi dahil sa takot. Ang mga cellphone na kanina ipalihim na nagre-record ay ngayon ay hayagang nakataas. Ang ilan ay nanginginig ang mga kamay, ngunit nanatiling nakatutok ang mga kamera. Sinimulan ni Vargas na sipain at suntukin ng paulit-ulit si Maria. Sinubukan ni Maria na takpan ang kanyang ulo at mukha, sinusubukang magtiis, ngunit ang kanyang posisyon sa ilalim ay nagpapahirap sa kanya na lumaban. Sa tuwing susubukan niyang gumalaw, itinutulak siya ni Vargas pabalik sa lupa, ipinapakita na gusto niyang wakasan ang paglaban ni Maria sa pisikal na paraan. Lalong nagkagulo ang mga tao. May mga tumalikod dahil hindi makayanan ang nakikita. May mga umiiyak ng mahina, at may mga patuloy na nagre-record dahil alam nilang kailangan ng ebidensya. Ngunit walang sinumang tunay na pumigil kay Vargas. Unti-unting nanghina si Maria. Bumagal ang kanyang mga kilos, nawala ang kanyang boses. Sa loob ng ilang sandali, hindi na mabilis na tumutugon ang kanyang katawan. Patuloy pa rin ang pambubugbog ni Vargas hanggang sa tuluyang mawalan ng malay si Maria at manatiling walang kibo sa lupa. Ang kanyang mga pinamili ay nanatiling nakakalat sa paligid. Ang kanyang puting motor ay naiwan ilang metro mula sa lugar ng insidente, at ang dating masiglang palengke ay naging lugar kung saan ang mga tao ay nakatingin lang, nag-aalangan kung tutulong ba o matatakot na maging susunod na biktima. Nang mawalan ng malay si Maria, kaswal na naglakad si Vargas, patungo sa kanyang patrol car at binuksan ang likurang compartment. Mula sa loob, kinuha niya ang isang mahabang nilon na lubid na mukhang marumi at gusot, malinaw na hindi para sa opisyal na gamit. Sa isang malamig na tono na walang emosyon, sinabi niya, para magtanda, at sinimulang kalagkarin ang katawan ni Maria ng ilang metro, patungo sa isang bakal na poste, malapit sa isang bakanting pwesto sa gilid ng palengke. Ang mahinang katawan ni Maria ay hinila ng walang anumang respeto. Ang kanyang ulo ay tumama sa maliliit na bato, habang ang mga nakakita ay yumuko na lamang. Ilang mga tao ang sumubok na magsalita ng mahina, "Sir, tama na po, wag naman pong sobra." Ngunit tinitigan sila ni Vargas ng matalim, sapat na para patahimikin silang lahat. Pagkatapos ay itinali niya ang parehong kamay ni Maria sa likod ng poste, gamit ang lubid, sinisigurong mahigpit ang buhol, hanggang sa mamula ang mga pulso ni Maria. Matapos matiyak na hindi makakagalaw ang biktima, kinuha ni Vargas ang isang malaking timba na may maruming tubig na pinaghugasan ng gulay malapit sa isang pwesto. Nang walang pag-aalinlangan, ibinuhos niya ang tubig sa katawan ni Maria, mula ulo hanggang paa.
Ang malabong tubig na maihalong lupa at mga tira-tirang gulay ay nagbasa sa damit ni Maria na dumikit sa kanyang bala. Gising! Aamin ka ba o hindi? Ha! Sigaw niya ng malakas. Mahina lang ang naging reaksyon ng katawan ni Maria. Nakayuko ang kanyang ulo. Ilang mga mamamayan ang nakatingin ng may takot. Alam nilang ang ginagawa niya ay lampas na sa kapangyarihan ng isang pulis. Ang mga kasamahan ni Vargas na nakatayo malapit sa sasakyan ay malakas pang ang tumawa. Grabe ka talaga, Sir Ricky, sabi ng isa sa kanila habang tumatawa sa halip na pumigil. Nanonood sila na parabang ang nangyayari ay isang palabas lamang. Isang matandang tindero na malapit ang pwesto ay tumalikod, hindi na makayanan ang nakikita. Bumulong siya ng mahina, halos para sa sarili lang, sobra na to. Ilang mga tao sa likuran niya ang marahang tumango, ngunit walang sinumang naglakas loob na lumapit. Biglang tumahimik ang palengke. Tanging ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa katawan ni Maria at ang mahinang tawa ng mga kasamahan ni Vargas ang maririnig. Ang mga mamamayan na nagre-record ay mas hinigpitan ang hawak sa kanilang mga cellphone. Alam na nasasaksihan nila ang isang malinaw na pag-abuso sa kapangyarihan. Ngunit ang takot sa uniforme ay patuloy na pumipigil sa kanila. Tumayo si Vargas sa harap ni Maria na nakatali, tinitingnan ang mahinang katawan nito ng may kasiyahan. Pagkatapos ay nagsalita siya ng malakas, para malaman niyo ang mangyayari kapag lumaban sa otoridad. Ang tono ng kanyang boses ay patag ngunit nanunuot. Samantala, sa paligid niya, ang kapaligiran ay naging nakakakilabot. Wala nang maririnig na tawaran. Tanging mga bulungan ng takot ang marahang kumakalat. Isang ina ang humila sa kanyang anak palayo, habang bumubulong, "Huwag mong tingnan, anak." Sa kabilang dako, isang binata na nagre-record ang bumulong, "Kailangan itago ang ebidensyang to kung kakailanganin mamaya." Sa sitwasyong iyon, si Maria, na walang malay, ay naging simbolo ng dalawang bagay. Isang biktima ng pag-abuso sa kapangyarihan at isang tahimik na saksi na ang pananahimik ng lipunan ay madalas na dahilan kung bakit ang mga taong tulad ni Vargas ay maaaring kumilos ng walang pakundangan. Ilang minuto ang lumipas, si Maria na nakatali sa poste ay unti-unting nagkamalay. Ang kanyang paghinga ay mabigat at hindi regular. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, mahapdi dahil sa maruming tubig at sa sakit na nararamdaman sa kanyang mukha. Ang kanyang ulo ay kumikirot, ang kanyang katawan ay nanghihina, at ang kanyang mga balikat ay masakit dahil sa lubid na nakatali sa kanyang mga kamay. Sinubukan niyang iangat ang kanyang baba, kahit na mahirap at pagkatapos ay lumunok. Ang sitwasyon sa paligid niya ay pareho pa rin. Ang mga tao ay nanonood mula sa isang ligtas na distansya. Ang ilan ay nagre-record pa rin, habang ang iba ay tumalikod dahil hindi na nila kayang tingnan. Dahan-dahang iginalaw ni Maria ang kanyang mga labi, ang kanyang boses ay paos ngunit malinaw pa rin. "Hindi ako nagnakaw." Ang pangungusap na iyon ay hindi isang sigaw, kundi isang matatag na pahayag na nagmula sa isang taong pilit na pinasusuko ng paulit-ulit, ngunit patuloy na tumatanggi. Tinitigan siya ni Vargas ng may galit, na para bang hindi niya matanggap na ang isang biktima na napahiya na ay nangangahas pa ring tumanggi. "Lumalaban ka pa rin." "Ha!" sigaw niya at mabilis na lumapit. Hindi niya sinuri ang kalagayan ni Maria, hindi tumawag ng medikal na tulong, at walang pakialam kung normal ba ang paghinga ni Maria. Ang tanging nakikita niya ay pagtanggi. Itinaas ni Vargas ang kanyang kamay at nagsimulang manuntok muli. Sa pagkakataong ito, mas brutal, mas malakas, na para bang gusto niyang sirain hindi lang ang katawan, kundi pati na rin ang dangal. Hindi may pagtanggol ni Maria ang kanyang sarili ng maayos dahil nakatali ang kanyang mga kamay. Tanging sakit ang kaya niyang tiisin habang sinusubukang kontrolin ang kanyang paghinga para hindi muling mawala ng malay. Ilang mga mamamayan ang nagpahayag ng kanilang hindi pagsang-ayon. May mga nagmura ng mahina, ngunit walang sinumang nangahas na pumasok sa lugar na iyon. Sa gitna ng mga suntok, patuloy na tinititigan ni Maria si Vargas. Hindi ito tingin ang pagmamakaawa, hindi rin tingin ang takot. Ang kanyang tingin ay blanko, malamig at puno ng kontrol. Alam niya kung ano ang nangyayari. Alam niya kung sino ang nasa harapan niya. At alam niyang kailangan niyang itatak sa kanyang isipan ang sitwasyong ito. Lalong nag-init ang ulo ni Vargas nang makitang hindi umiiyak si Maria, hindi nagmamakaawa o humihingi ng tawad.
Inaasahan niyang masisira at aamin ang biktima, ngunit ang natanggap niya ay isang pare-parehong pagtanggi. Umamin ka. Umamin ka, sigaw ni Vargas, pinipilit. Na para bang ang salitang umamin ay maaaring magbago ng katotohanan. Dahan-dahan lang inulit ni Maria. Wala akong kasalanan. Lalong tumindi ang tensyon sa paligid. Ang tawa ng mga kasamahan ni Vargas ay nagsimulang humina, napalitan ng isang mapagbantay na tingin. Dahil nakikita rin nila ang parehong bagay. Hindi mukhang isang taong malapit nang bumagsak si Maria. Kahit nabugbog sarado, mayroon siyang isang di pangkaraniwang paninindigan. Sa kanyang mga mata, may isang galit na maayos na nakatago. Hindi ito isang galit na dulot ng panik, kundi isang galit na tila naghihintay ng tamang oras. Maaaring iniisip ni Vargas na nananalo siya. Ngunit hindi niya namamalayan, bawat suntok na ibinibigay niya ay lalong nagpapalala sa sitwasyon para sa kanyang sarili. Nanatiling tahimik si Maria, patuloy na nagtitiis, at sa kanyang masakit na ulo, tila binibilang niya ang kanyang susunod na hakbang, naghihintay ng kahit na pinakamaliit na pagkakataon para baliktarin ang sitwasyon. Ang mga tao sa paligid ng post kung saan nakatali si Maria ay lalong dumami, ngunit nanatili sila sa isang ligtas na distansya. Marami ang nakatayo na tensyonado ang katawan, hawak ang kanilang mga cellphone, at maputla ang mukha dahil sa halo-halong takot at hindi makapaniwala. Ilang mga mamamayan ang nagsimulang pagsisihan ang kanilang pananahimik. Isang ina na kanina pa nakatakip ang bibig dahil sa gulat ay bumulong sa kanyang katabi, dapat tinulungan natin siya kanina. Sumagot ang kaibigan niya, paano? Pulis yan. Baka tayo pa ang madamay. Ang bulungan na iyon ay kumalat mula sa isang bibig patungo sa isa pa. Ngunit lahat ay nagtapos sa parehong paraan. Walang gumalaw. Ang takot sa uniforme ay nagpipigil sa mga taong sa totoo'y galit na. Alam nilang mali ang nangyayari, ngunit alam din nilang ang pakikialam ay maaaring magdulot ng bagong problema. Sa gitna ng mga tao, ilan ang piniling magpatuloy sa pagre-record. May mga nagtatago ng kanilang cellphone sa likod ng bag. May mga nagkukunwaring tumatawag habang nakabukas ang kamera. Mayroon ding nagre-record mula sa isang sulok ng pwesto para hindi mapansin ni Vargas. Wala silang lakas para pigilan siya, kaya pinili nilang mangalap ng ebidensya. Para may hawak tayo mamaya, bulong ng isang binata habang pinipigilan ang emosyon. Kung hindi ito na-record, sasabihin nilang kasinungalingan lang. Isang tao ang mabilis na tumango, namumula ang mga mata sa galit, ngunit hindi nangangahas lumaban. Naniniwala silang ang video ang tanging kasangkapan na maaaring magprotekta sa biktima at sa kanila na rin kung sakaling tanungin sila. Ngunit, kahit ang pagre-record ay ginagawa ng may takot. Sa tuwing lilingon si Vargas, ilang tao ang agad na nagbababa ng kanilang cellphone, nagkukunwaring abala. Sa malayo, ang mga batang kanina ay nagtatakbuhan sa palengke ay ngayon ay nagtatago sa likod ng mga pwesto. Sumisilip sila ng may nanlalaking mga mata at umiiyak ng mahina nang makita si Maria na sinasaktan at binubuhusan ng tubig. Isang batang lalaki ang yumakap sa kanyang mga tuhod. Isang batang babae ang nagtakip ng kanyang mga tainga, ngunit naririnig pa rin ang mga sigaw at banta. Sinubukan silang ilayo ng kanilang mga magulang. Huwag mong tingnan, sabi ng isang ina habang kinakarga ang kanyang anak. Nanginginig din ang kanyang boses. Ngunit mahirap iwasan ang malakas na ingay sa gitna ng palengke. Ang karahasang nangyayari sa isang pampublikong lugar ay nagparamdam sa lahat ng takot. Na para bang ang palengke na pag-aari ng lahat ay naging isang lugar kung saan maaaring ipahiya ang sinuman ng walang nangangahas lumaban. Ang dating maingay na palengke ay ngayon ay nakakakilabot. Ang mga sigaw ng tawaran ay mas mahina na. Ilang mga tindero ang huminto sa pagsisilbi sa mga mamimili dahil hati ang kanilang atensyon. May mga nagsara muna ng kanilang pwesto. May mga nanigas sa kinatatayuan habang hawak ang sukli, walang pokus. Mabilis na kumalat ang takot. Pinili ng mga taong huwag mag-ingay, takot na isiping nakikialam. Tinitingnan nila si Maria ng may awa. Tinitingnan si Vargas ng may galit na kinikimkim, at pagkatapos ay tinitingnan ang kanilang mga cellphone. Na para bang iyon na lang ang natitirang pag-asa. Sa sandaling iyon, maraming mamamayan ang napagtanto. Hindi sila walang pakialam.
Sila ay walang magawa. At ang kawalan ng magawa na iyon ay nagparamdam sa palengke na mas tahimik, mas tensyonado, at mas mapanganib kaysa sa sikat ng araw. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay huminto si Vargas. Mabigat ang kanyang paghinga, matigas pa rin ang kanyang mukha, at ang kanyang kilos ay nagpapakita na pakiramdam niya inanalo siya. Tumayo siya ilang hakbang mula kay Maria na nakatali at tinitigan ang mga tao, na para bang gusto niyang tiyakin na nakita ng lahat kung sino ang may kapangyarihan. Nang walang anumang pagsisisi, lumapit siya sa poste at marahas na tinanggal ang tali. Ang mga kamay ni Maria ay bumagsak na ng hihina, at ang kanyang katawan ay agad na bumagsak dahil ubos na ang kanyang lakas. Nakahandusay na lamang si Maria, maikli ang paghinga, nakayuko ang ulo at bahagyang nakabukas ang mga mata. Sa harap ng ganitong kalagayan, kumilos si Vargas na parang normal lang, na para bang katatapos lang niyang turuan ng leksyon ang isang tao. Dumura siya sa lupa at sinabi sa isang mapanghamak na tono, "Tandaan mo ang mukha ko. Sa susunod, huwag kang magkakamali." Ang mga salitang iyon ay hindi isang babala, kundi isang banta upang matakot si Maria habang buhay. Sinubukan ni Maria na iangat ang kanyang ulo, ngunit hindi siya sinusuportahan ng kanyang katawan. Ang kanyang mga pinamili ay hindi na malinaw. Ang ilan ay nakakalat pa rin, habang ang iba ay maaaring nakaladkad na o natapakan. Ang mga mamamayan na kanina inagre-record ay nanatiling tahimik. Walang sinumang nangahas na tumulong agad dahil nakatayo pa rin si Vargas sa malapit. Tinitigan ni Vargas si Maria na nanghihina ng may malamig na mga mata, pagkatapos ay lumingon sa kanyang mga kasamahan at nagbigay ng isang maikling senyas gamit ang kanyang baba, isang hudyat na bumalik na sa sasakyan. Ang kilos na iyon ay parang isang pagtatapos, na para bang sinasabi niyang itapos na. Ang mga tao ay nagpigil lang ng hininga. Ilang mga tindero ang yumuko. Ilang mamamayan ang tumalikod dahil hindi na nila kayang tingnan. Ngunit natatakot din silang kung lalapit sila ngayon, baka bumalik si Vargas at sila naman ang atakihin. Ang mga kasamahan ni Vargas ay nagsimulang maglakad ng kaswal patungo sa patrol car, at ang kanilang kilos ay hindi nagpapakita ng anumang pag-aalala. Nagtatawanan sila at nagbibiruan na para bang isang ordinaryong pangyayari lang ang naganap. Isa sa kanila ang lumingon kay Maria na nakahandusay at sinabi habang tumatawa ng mayabang, "Hayaan mo na yan. Hindi yan maglalakas loob na mag-report." Ang pangungusap na iyon ay malinaw na narinig ng ilang mga mamamayan at lalong nagpakimkim ng galit sa kanila. May mga kumuyom ng kamao, may mga kumagat sa labi, ngunit walang sinumang nangahas na gumalaw. Pakiramdam nila, ang uniforme ay isang pader na hindi kayang sirain, kahit na alam nilang mali ang ginawa ni Vargas. Sumakay si Vargas sa sasakyan ng may tiwala sa sarili. Nagawa pa niyang sumulyap sa mga tao, tinitiyak na walang sinumang sumusubok na lumapit o magprotesta. Sa sandaling iyon, ilang mga mamamayan ang nagsimulang gumalaw ng dahan-dahan. Hindi para harangin si Vargas, kundi para unti-unting lapitan si Maria. Ngunit nag-aalangan pa rin sila dahil hindi pa tuluyang umaalis ang patrol car. Tense ang palengke, patuloy pa rin ang pagre-record ng mga cellphone, at ilan ang nagpipigil ng kanilang galit upang hindi mag-provoke ng reaksyon. Si Vargas at ang kanyang mga kasamahan ay pakiramdam na ligtas na ang kanilang mga ginawa ay walang magiging kahihinatnan. Sigurado silang matatakot ang biktima, mananahimik ang mga saksi, at matatapos na lang ang lahat. Hindi nila alam na ang sandaling iyon ang magiging pinakamalaking pagkakamali nila. Nang paalis na sana ang patrol car, ang tunog ng makina ay marahang narinig sa gitna ng katahimikan ng palengke. Sa sandaling iyon, si Maria na nakahandusay sa lupa ay nagsimulang gumalaw ng dahan-dahan. Ang kanyang mga talukap ay bahagyang bumukas, mabigat at hirap ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang tingin ay matalim at puno ng pokus. Lumingon siya patungo sa patrol car, nakikita ang likod ni Vargas na kasasakay pa lang sa harap. Ang mga kamay ni Maria ay idiniin sa lupa, nanginginig ang kanyang katawan habang sinusubukang bumangon. Ang mga taong nakatingin mula sa malayo ay halos hindi makapaniwala nang makita siyang tumayo muli. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat, marumi at basa ang kanyang damit, ngunit ang kanyang kilos ay ganap na nagbago. Wala nang bakas ng takot, tanging isang malamig na kahinahunan. Sa loob ng ilang segundo, mabilis na kumilos si Maria. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, direkta, at walang pag-aalinlangan.
Lumapit siya sa likuran ng patrol car at sinuntok ang likod ni Vargas ng isang malakas at tiyak na tama. Ang tunog ng pagtama ay nagpagulat sa lahat. Tumalsik si Vargas ng ilang hakbang, halos mawalan ng balanse. Lumingon siya ng may gulat na ekspresyon, nanlalaki ang mga mata. Bago pa siya makapagsalita, nakatayo na si Maria sa kanyang harapan. Matatag ang kanyang tindig kahit napuno ng sugat ang kanyang katawan. Sa isang mababa at malamig na boses, sinabi niya ng mahina, "Sino ngayon ang lumalaban?" Ang pangungusap na iyon ay maikli, ngunit biglang nagpabigat sa hangin. Sinubukan ni Vargas na sumalag, ngunit huli na ang kanyang reaksyon. Mabilis na kumilos si Maria, napakabilis para sa isang taong kabubugbog lang. Sinipa niya ang dibdib ni Vargas ng malakas, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Ang mga kasamahan ni Vargas na nasa malapit ay biglang nagpanik at tumakbo patungo sa kanila. "Sir Ricky," sigaw ng isa sa kanila. Ngunit bago pa nila maabot si Maria, isang ganting suntok ang tumama sa kanyang mukha ng may katumpakan. Ang mga kilos ni Maria ay hindi tulad ng isang ordinaryong tao. Umiikot siya, sumasalag at gumaganti ng may organisadong bilis na para bang sanay na siyang humarap sa ganitong sitwasyon. Ang mga mamamayan na nanonood mula sa malayo ay natahimik, walang nagsasalita. Ilan pa nga ang nagbaba ng kanilang cellphone dahil hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sa sumunod na ilang segundo, ganap na nabaliktad ang sitwasyon. Ang dalawang kasamahan ni Vargas na sumubok na sumugod ng sabay ay halos sabay ding bumagsak. Ginamit ni Maria ang bawat kilos ng mahusay, walang sigaw, walang labis na emosyon, tanging mga tiyak na atake. Si Vargas na sumusubok bumangon ay sa wakas ay sumubok na lumaban. Ngunit bago pa siya makatayo ng tuwid, itinulak na ni Maria ang kanyang katawan sa hood ng sasakyan at siniko ng malakas ang kanyang panga. Muling bumagsak si Vargas. Sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang nawalan ng balanse. Ang mga mamamayan na kanina itakot ay ngayon ay nakatitig, hindi makapaniwala na ang babaeng kanina itinali, binugbog, at ipinahiya ay kayang tumayo at talunin ang kanyang mga umatake. Sa gitna ng katahimikan, isang tao sa karamihan ang nagsalita ng mahina ngunit malinaw. Hindi siya ordinaryong tao. At ang pangungusap na iyon ang naging simula ng katotohanang unti-unting mabubunyag. Sa loob ng ilang segundo, ganap na nagbago ang sitwasyon sa palengke. Ang mga taong kanina ay nagpipigil lang ng hininga ay biglang gumalaw, hindi para magtinda, kundi para masilayan ng malapitan ang nangyayari. Ang tunog ng mga taong nagugulat ay maririnig mula sa iba't ibang direksyon. May mga biglang sumigaw, may mga nagtakip ng bibig, at may mga agad na itinaas ang kanilang cellphone para mas malinaw ang kanilang recording. Muling nagkaroon ng kaguluhan, ngunit hindi ito kaguluhan ng tawaran. Lahat ng atensyon ay nakatuon kay Maria na nakatayo ng tuwid sa harap ng patrol car. Basa at marumi pa rin ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga kilos ay tila sinusukat. Hindi siya gaanong nagsasalita. Nakatuon lang siya sa pagtingin sa bawat isa sa mga taong kanina inanggipit o tumawa sa kanya, na para bang tinitiyak na alam nilang nabaliktad na ang sitwasyon. Tinalo niya sila isa-isa gamit ang mga matatalim at mahuhusay na kilos. Nang sumugod ang isang kasamahan ni Vargas na nakataas ang kamay, mabilis na sumalag si Maria at gumanti ng isang tama na nagpaatras at nagpabagsak sa kanya. Sinubukan ng isa pang kasamahan na umatake mula sa gilid, ngunit umikot si Maria, umiwas at kinontrol ang direksyon ng atake upang mawalan ng puwang ang kalaban. Walang labis na kilos, walang saysay na atake, lahat ay tila pinag-aralan. Ang mga taong nakakita ay nagsimulang mag-react. May mga biglang sumigaw, ngunit napigilan ang kanilang boses dahil sa hindi makapaniwala. Kasasaksi lang nila sa pagmamaltrato kay Maria, at ngayon ay nakikita nila siyang kumilos na parang isang taong talagang marunong makipaglaban. Sinubukan ni Vargas na bumangon sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang mukha ay duguan na, mabigat ang kanyang paghinga, at ang kanyang katawan ay tila nang hihina. Itinaas niya ang kanyang ulo nang may galit na tingin, sinusubukang humanap ng pagkakataon para lumaban, ngunit hindi na kasing lakas ng kanina ang kanyang mga kilos. Sa tuwing susubukan niyang tumayo, tila siya nagigimbal. Na para bang ang sakit ay ngayon lang niya lubusang naramdaman matapos ang paulit-ulit na pagbagsak. Sa kabilang banda, ang mga kasamahan niyang kanina ito matawa ay hindi na marinig ang kanilang kayabangan.
Nagpanik sila, nag-aalangan na sumugod, at nagsimulang mawala ng lakas ng loob nang makitang si Vargas mismo ay hindi na makontrol ang sitwasyon. Patuloy na mabilis na kumilos si Maria, sinasarahan ang kanilang mga puwang upang hindi sila magkaroon ng pagkakataong mag-ayos ng posisyon o umatake ng sabay. Dahan-dahang nagbago ang reaksyon ng mga mamamayan. Ilang mga taong kanina iyumuyuko ay ngayon ay nagtaas ng kanilang ulo at maririnig ang mahinang sigawan. Hindi ito isang malakas na sigaw, kundi isang sigaw ng ginhawa. Dahil sa unang pagkakataon, nakita nilang ang isang mapang-aping opisyal ay maaaring maging walang magawa. Marami ang patuloy na nagre-record, ayaw palampasin ang sandaling maaaring maging ebidensya. Isang ina na kanina takot na takot ay tinitigan si Maria nang may namumuong luha sa kanyang mga mata at bumulong sa katabi, hindi yan ordinaryong babae. Ang pangungusap na iyon ay mabilis na kumalat sa iba pang mga bulungan. Nagsimulang mapagtanto ng mga tao na ang kanilang nakikita ay hindi lang isang biglaang paghihiganti, kundi isang kakayahang pinag-aralan. At sa gitna ng palengke sa tanghaling iyon, ang tiwala sa sarili ni Vargas ay gumuho sa harap ng lahat ng tao. Matapos na tuluyang makontrol ang sitwasyon, hindi agad umalis o nagpanik si Maria. Tumayo siya ng ilang segundo, tinitiyak na si Vargas at ang kanyang mga kasamahan ay hindi na makakabangon pa. Pinagmasdan niya ang kanilang paghinga, ang kilos ng kanilang mga kamay, at ang kanilang posisyon sa lupa, hindi para pahirapan sila, kundi para matiyak na walang biglaang atake mula sa likuran. Pagkatapos lamang noon, yumuko si Maria upang hanapin ang kanyang cellphone na nahulog kanina nang siya ay bugbugin at kaladkarin. Natagpuan niya ito malapit sa kanyang mga pinamili na nakakalat pa rin. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang cellphone dahil masakit pa rin ang kanyang katawan, mahapdi ang kanyang mukha, at mabigat pa rin ang kanyang paghinga. Ngunit nang umilaw ang screen, naging kalmado ang kanyang ekspresyon. Pinindot niya ang isang numero na nakasave at agad na itinaas ang cellphone sa kanyang tainga na para bang sanay na siyang mag-report. Ang tono ng kanyang boses ay patag, kontrolado, at opisyal. Secure na ang target, General, maikli niyang sinabi. Ang mga taong kanina ay mahinang nagsasalita ay biglang natahimik. Marami ang nagtinginan, sinusubukang intindihin ang pangungusap na iyon. Ilan sa mga mamamayan ay patuloy na nagre-record, ngunit mas matatag na ngayon ang kanilang mga kamay dahil alam nilang hindi ito isang ordinaryong pangyayari. Hindi mahaba ang sinabi ni Maria. Binanggit lamang niya ang lokasyon, ang kondisyon, at humiling na dumating agad ang isang team. Ang paraan ng pagsasalita ni Maria ay hindi tulad ng isang biktima na kabubugbog lang. Ang kanyang boses ay parang isang taong gumaganap ng isang tungkulin. Ang mga mamamayan na nakarinig ay natigilan. Ang mga tindero ay lumapit ng isa o dalawang hakbang, hindi para umatake, kundi para matiyak na hindi sila nagkamali ng dinig. Sa sandaling iyon, unti-unting nabuksan ang katotohanang nagpagulat sa lahat. Si Maria ay hindi isang ordinaryong sibilyan. Siya ay isang ahente ng intelligence na nagpapanggap. Sa hapon na iyon, ang palengke na karaniwang lugar lang para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ay naging lugar kung saan nabuksan ang maskara ng kapangyarihan. Hindi nagtagal, dumating ang mga sasakyan ng gobyerno sa lokasyon. Hindi lang isang sasakyan at hindi rin ito isang ordinaryong operasyon, kundi may kasamang malinaw na seguridad. Ilang mga opisyal na nakauniporme ang bumaba at agad na inaresto si Vargas at ang kanyang mga kasamahan na nakahandusay pa rin. Sila ay sinuri, pinusasan at inilipat sa mga sasakyan. May isa pang opisyal na lumapit kay Maria, sinuri ang kanyang kalagayan at tiniyak na ligtas siya. Ang mga mamamayan na nag-record mula pa sa simula ay sa wakas ay naglakas loob na lumapit, ibinigay ang mga video na kanilang nakuha. Ang mga tinderong kanina ay bumubulong ay ngayon ay handa ng maging saksi, sinasabi ang lahat ng kanilang nakita mula simula hanggang wakas, kasama na ang banta ng pera at ang karahasang ginawa sa publiko. Ang sumunod na proseso ay naging mabilis dahil nakalap na ang mga ebidensya at nasaksihan ng maraming tao ang pangyayari. Si Vargas at ang kanyang mga kasamahan ay inaresto batay sa opisyal na ulat at sa mga recording ng mga mamamayan na hindi maitatanggi. Ang pangalan ni Maria na dating itinuturing na biktima lamang ay biglang naging sentro ng atensyon. Ang mga taong kanina takot ay nagsimulang magsalita dahil alam nilang ang mga dumating ay hindi para pagtakpan ang kaso, kundi para kumilos.
Ang palengke sa hapon na iyon ay naging saksi na ang mga kilos ng isang opisyal na pakiramdam ay hindi magagalaw ay maaaring magtapos sa mismong lugar kung saan niya ipinahiya ang iba. At ang pinakanagpatahimik sa mga mamamayan ay isang simpleng katotohanan. Si Maria ay sinadyang naroon, nagpapanggap, naghihintay ng sandali at nang dumating ang pagkakataon. Binaliktad niya ang sitwasyon at binuksan ang daan para sa batas gamit ang matibay na ebidensya. Ilang minuto matapos isara ni Maria ang kanyang telepono, ang dating masiglang palengke ay muling naging tensyonado. Ang sirena ng mga sasakyang opisyal ay mabilis na papalapit. Ang mga mamamayan na kanina inag-aalangan ay ngayon ay sigurado na hindi sila nanonood ng isang ordinaryong operasyon. Kasasaksi lang nila sa isang pag-aresto sa isang opisyal na nag-abuso sa kapangyarihan. 3 sasakyan ng pulisya ang huminto sa harap ng palengke, at ilang miyembro ng PIP Internal Affairs Service, VIF, ang bumaba ng may tiyak na mga hakbang. Hindi sila dumating para tulungan si Vargas, kundi para arestuhin siya at ang kanyang mga kasamahan. Agad na nagbigay daan ang mga mamamayan. Ang ilan ay yumuko dahil hindi nila inaasahan na ganoon kabilis darating ang mga otoridad. Ilang mga tindero ang nagbigay ng kanilang mga cellphone habang nagsasabi, "Ito po ang video, sir, mula simula hanggang wakas." Tinanggap ito ng mga opisyal ng walang komento, isinulat lamang ang kanilang mga pangalan isa-isa. Si Vargas na nakahandusay pa rin sa lupa ay sumubok na bumangon nang makita ang mga uniforme ng VIS na papalapit. Ang kanyang mukha ay duguan, ngunit mas kitang-kita ang panik. Isang mataas na opisyal ang lumapit sa kanya at nagsalita ng may matalim na tono. "Hindi ka nagsasagawa ng tungkulin, pinapahiya mo ang institusyon." Sinubukan ni Vargas na ipagtanggol ang kanyang sarili, paos ang kanyang boses. "Lumalaban po ang suspect, sir." Ngunit agad siyang pinutol ng opisyal ng may diin. "Anong suspect? May ulat ba, may ebidensya, may nagrereklamong biktima?" "Lahat yan may proseso. Hindi ganito magtrabaho ang pulis." Hindi na nakapagsalita si Vargas. Ang kanyang mga mata ay blanko, ang kanyang katawan ay nanghihina. 2 miyembro ng VIF ang agad na humawak sa kanyang mga kamay at pinusasan siya doon mismo. Samantala, ang kanyang mga kasamahan ay inaresto rin isa-isa ng walang anumang paglaban. Sa kabilang banda, kalmado na si Maria. Kahit na may mga pasapa sa kanyang mukha at marumi ang kanyang damit, nanatili siyang propesyonal. Isang opisyal ang lumapit sa kanya at bumati ng may paggalang. "Salamat, ahente. Kami na ang bahala rito." Sumagot lamang si Maria ng mahina, "Sapat na ang pananahimik ko. Hayaan nating ang ebidensya ang magsalita." Ang pangungusap na iyon ay patag ngunit matatag. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang cellphone na naglalaman ng karagdagang recording na nagpapakita ng buong pangyayari mula sa simula. Lahat ng mga video mula sa mga mamamayan ay kinolekta, na-verify at ginawang pangunahing ebidensya. Ang proseso ay mabilis at maayos nang walang anumang gulo. Si Vargas at ang kanyang mga kasamahan ay agad na isinakay sa mga sasakyan na nakaposas, habang pinapanood ng mga mamamayan na ngayon ay nagsisimula ng maghiyawan ng mahina. Ang ilan ay pumalakpak dahil sa ginhawa. Sa gabi, mabilis na kumalat ang balita. Ang mga parusang administratibo laban kay Vargas ay mabilis na ipinataw, tinanggal sa pwesto, ikinulong para sa investigasyon, at ang kanyang kaso ay itinaas bilang pangingikil, pag-abuso sa kapangyarihan, at pananakit. Sa punong himpilan, isang espesyal na pangkat ang nagsimulang mag-imbestiga sa mga katulad na iligal na operasyon sa ibang mga lugar na kinasasangkutan ng parehong network ng mga tiwaling opisyal. Ang pangalan ni Vargas ang naging simula ng pagbubunyag ng isang sistematikong pattern ng pangingikil sa mga maliliit na mamamayan sa mga palengke at kalsada. Ang mga video ng mga mamamayan ang naging susi dahil hindi ito maitatanggi at kumalat sa iba't ibang platform ng balita. Para sa lipunan, ang araw na iyon ay naging patunay na ang kawalang katarungan ay maaaring talunin kapag ang ebidensya, katapangan at batas ay nasa tamang panig. Para naman sa kapulisan mismo, ito ay naging isang matinding paalala. Ang uniforme ay hindi garantiya ng kaligtasan sa batas, dahil ang mga lumalabag ay dapat pa ring managot. Ang kaso ni Vargas ay sa wakas ay opisyal na dinala sa korte at naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Sa silid hukuman na puno ng mga mamamahayag at saksi,
ipinalabas ng taga-usig ang mga piraso ng recording na kinuha ng mga taga-palengke, ang tunog ng banta ng pera, ang pilit na pagpapaamin kay Maria, at ang brutal na eksena kung saan binugbog ni Vargas at ng kanyang mga kasamahan ang biktima sa harap ng publiko. Bawat ebidensya ay malinaw na ipinakita, nagpatahimik sa buong silid hukuman. Ang mga saksi, mga tindero, mamimili at mga mamamayan na nag-record ng pangyayari ay iprinisenta isa-isa. Lahat sila ay nagbigay ng pare-parehong testimonya, hindi kailanman nahuli si Maria na nagnanakaw. Ang akusasyon ay biglang lumitaw at nauwi sa pangingikil na may kasamang karahasan. Iginiit ng taga-usig na ang ganitong pag-ugali ay hindi lamang isang paglabag sa etika, kundi isang seryosong krimen na sumisira sa tiwala ng publiko sa hustisya. Sa buong paglilitis, sinubukan ni Vargas na ipagtanggol ang kanyang sarili. Nakaupo siya na tensyonado ang mukha, paminsan-minsan ay yumuyuko, sinusubukang humanap ng dahilan para mapababa ang kanyang sentensya. Ngunit, bawat depensa niya ay laging pinasisinungalingan ng mga visual na ebidensya at ng mga hindi mapabulaan ng saksi. Nang tinitigan siya ng hukom ng walang ekspresyon at sinabi sa isang patag na tono, ang uniforme ay hindi panangga para lumabag sa batas, ang silid hukuman ay tuluyang natahimik. Si Vargas na dating mayabang ay nawalan na ng tapang. Yumuko siya ng malalim at nagsalita ng mahina, nagkamali po ako, kagalang-galang. Ngunit agad na sumagot ang taga-usig ng may matalim na tono, ang pagkakamali ay hindi dahilan para agawin ang dignidad ng isang tao. Ang pangungusap na iyon ang nagtapos sa lahat ng debate. Wala nang makatwirang depensa matapos na malinaw na patunayan ng mga ebidensya at testimonya ang lahat. Pagkatapos ay binasa ng hukom ang huling hatol ng may diin at walang paligoy-ligoy. Si Vargas ay napatunayang nagkasala sa 3 kaso, pangingikil, pag-abuso sa kapangyarihan, at pananakit sa isang sibilyan. Ang sentensya ng pagkakakulong ay ipinataw ayon sa bigat ng kanyang mga ginawa at sa epekto nito sa biktima at sa imahe ng institusyon. Ang mga kasamahan ni Vargas na kasama sa insidente, kapwa ang mga tumawa at ang mga nagpabaya, ay tumanggap din ng mga parusang disiplina at kriminal ayon sa kanilang papel. Walang nakaligtas. Ang hatol na ito ay naging isang malakas na sampal sa sinumang nag-iisip na ang uniforme ay maaaring gamitin bilang panangga para apihin ang mga walang sala. Ilang araw matapos basahin ang hatol, nagdaos ang kapulisan ng isang opisyal na press conference sa punong himpilan. Ang tagapagsalita ng institusyon ay tumayo sa podium at binasa ang isang bukas na pahayag. Ang ginawa ni Vargas ay isang individual na pagkakamali at hindi kumakatawan sa buong institusyon. Humihingi kami ng paumanhin sa biktima at sa publiko. Tinitiyak namin na ang proseso ng batas ay magiging transparent at magbubukas kami ng mga channel para sa mga ulat upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Tinitigan siya ng mga mamamahayag at taimtim na nakinig ang publiko. Malinaw ang mensahe, wala nang puwang para sa mga nag-aabuso sa kapangyarihan na magtago sa likod ng kanilang posisyon. Sa hapon na iyon, ipinalabas ng iba't ibang media ang mga bahagi ng press conference na may malalaking pamagat, katarungan ni gitna ng palengke, tiwaling pulis, hinatulan, biktima, nagwagi gamit ang ebidensya. At mula sa araw na iyon, ang palengke kung saan naganap ang insidente ay hindi na naging simbolo ng takot, kundi isang tunay na patunay na ang